Now, let's take a deep dive sa pagpapalabas ng state-controlled media na China Daily ng AI animated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ipinakita rin sa video na binobombahan ng unggoy ng water cannon ng China Coast Guard. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ipinapakita ng aksyon ang kahinaan ng Chinese government na pinili ang racism at pagbabanta sa halip na depensahan ang paniniwala sa pamamagitan ng ebidensya at batas. Para naman kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jer Tariela, may lakas pa ng loob ng China na gumawa ng pambabastos na video pero agad umiyak sa caricature ni Chinese President Xi Jinping kasi inaway-away siya doon sa ginawa niyang parang anime. Tapos ngayon, unggoy ang representation sa buong bansa natin. Grabe naman yung hypocrisy na yan. Nupakan naman ni Tariela ang akusasyon ni Senator Robin Padilla na ginamit para sa wartime propaganda ang Transparency Initiative o pagsasapubliko ng Philippine Coast Guard sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Iginiit ni Tariela na walang ginagawa ang Pilipinas para maging sanhi ng gulo sa pinag-aagawang teritoryo na na-award na nga sa atin, wala na dapat pinag-aagawan dito. Lahat ng yan, sasagutin dito sa Deep Dive! Segment ni Richard. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Bago ka ba sa pila? Deep dive daw with Deep dive, Richard. Richard. So, Richard, anong Take tingin mo it dito? away. Hindi, I mean, una-una, this says a lot about China. To be honest, hindi pa sila naging superpower, tapos ganyan yung representation nila sa isang bansa na lumalaban. I mean, let's not forget, ang ginagawa lang natin dito is, we're invoking international law, di ba? This is the same United Nations Convention of the Sea na na-ratify ng China, and then for us doing that, ang representation sa atin ay ganito. So, that's clearly not only racism, but complete contempt and disrespect for any smaller country that tries to stand up for itself. Anong kinalaman ng Transparency Initiative sa Japan at United States? Nagkataon lang na itong mga bansa na ito ay naniniwala din sa rules-based international order. In fact, nakakaya yung China dahil yung US na nga, hindi nga nila na-ratify yung UNCLOS, but they actually follow UNCLOS as a matter of customary international law. O, paki-research yan ni Robin Hood Padilla, kailan ni research kasi mukhang hindi niya masyado alam yung customary international law na yan. So, these things matter. Pero for me, nakakalungkot dahil sa China, good luck na lang sa'yo pag i-question mo yung kanilang mambo-jumbo, Mickey Mouse na 9-dash line. Sa atin sa Pilipinas, kanina we talked about freedom of expression, free speech. Inaabuso ng free speech ng ibang mga kababayan natin to make the case for China against not only the Philippines pero also international law na ginawa ng international net para naman protektahan yung interes ng mga mas maliit na bansa katulad natin. So for me, ang problema kasi dito, I really don't know what's going on with Robin Hood Padilla. I don't know, hindi ko alam kung bandwidth ang issue dito, yung download time, whatever, live stream. Ang issue ko lang dito is dahil sa kanyang parang cultish commitment kay Tatay Digong. Kung ano-anong kababaliktaran ng ginagawa ng yung calisthenics, di ba? Para lang he pushes a certain narrative na hindi mapaya si Digong. I think it really goes down to that. I think, let's just be honest, if not for Digong, he wouldn't have even the right to run for office. If not for Digong, he would not be a senator. So naintindihan ko yung kanyang loyalty kay Digong. Pero sana naman yung loyalty sa ating bansa ay yun ang unahin niya, di ba? And yung mga ginagawa niyang acrobatics na yan, hindi talaga, Brian, it's really enraging, to be honest. Kahit may plan B ako, to be honest, even ako, Inalanso naman may po ni Richard limitasyon talaga Hidalgo. yan. May pasensya dito. Ako first time ko, correct me lang if I'm wrong, parang first time na ganito, na state media na ang gumagawa ng ganitong klaseng operasyon. Parang, I think hindi lang siya basta expression ng isang expert or yung isang citizen ng China. State media na nag-ooperate na to. Tsaka gusto ko lang i-comment yung naglilinya ng the arbitral ruling is just a scrap piece of paper. Parang inuulit yung narrative na galing sa China. Yeah. Hindi, sabi ko, minsan nga, hindi ko alam kung sino nauna sa script na yun kasi parang mas magaling pa yung script na ibang kaibigan natin na sinusundan pa ng China, di ba? Tignan mo ngayon, parang dinidefend pa yung racism na ginawa sa atin dito, completely disgusting. But I mean, going back to this, again, hindi ko alam yung palusot ng China. I think the Chinese embassy has to apologize for this. Not only retract this, they have to apologize for this and also be honest. Alam natin sa China that this is China Daily. Right? This is their state-owned, nothing happens there without the clearance of yung top propaganda department. Literally, meron silang propaganda department sa kanilang gobyerno kasi hindi naman sila katulad natin na open democratic system. So, yung palusot din nila, medyo
mala DDS. Medyo unconvincing yung palusot nila. So expect a minimum of apology from them. Ito rin dadagdagan ko, marami tayong kaibigan ng mga progressives dyan. I'll be careful with this, na ang galing nila mag-criticize sa West at US, mga ganun, pag may ginawa silang mali. Wala akong problema dyan. Fantastic. Let's criticize them. Pero pag may ginawang mali yung ibang superpowers na hindi Western, tahimik sila. So sana I want to hear yung mga kaibigan natin na galit sa Western imperialism, Western racism, ganun. Sana naman magsalita din kayo ukol dito because this is a case of Eastern imperialism and racism against a fellow Asian country at completely unacceptable yan Ako para sa naman akin. nakita ko yung post ng China Daily na to, pinupuno natin ng haha-reacts ng mga kapwa Pilipino. Pero sa akin, huwag nyo nadagdagan yung engagement, paki-report na lang yung page. Kasi kumikita pa sila sa mga reactions natin. Sa akin, Hindi lang- nag-react, alam niyo kung sino? Yung VP Sara yata, parang wala. Oo nga. sinasabi. Wala. Tahimik tong si Sara Duterte, the second highest official of the land, tsaka yung mga yung mga Duterte family actually regarding this issue. Pero gusto ko lang sabihin hindi kami magre-respond. Kami mga Pilipino hindi kami magre-respond sa racism. Sa racism ninyo through racist Oh, remarks. yeah, of course. Marami kaming mga kaibigan na Chinese Filipino na mahal namin dito sa Pilipinas at hindi kami papayag na mag-retort back na through racism. Tatawagin na lang namin kayo as it is. You're trespassers and you are violators of international law. Yun lang. Dahil yung 9-dash line ninyo, kayo lang naman naniniwala dyan wala ni isang bansa sa buong mundo which recognizes your 9-dash line, tinalo na namin kayo sa korte. Tinalo na namin kayo sa Permanent Court of Arbitration. No? Kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo mapapalitan yon. And we are supported by the international community because in international law, might is right. No? Hindi. Might is not right, 'di ba? Hindi pwede yung ginagawa ninyo na might is right, no? In international law, dapat meron tayong respeto doon sa mga community of nations tsaka sa mga international norms natin, mga customary international law at sa lahat ng ating mga legal international instruments kasama na diyan yung United Nations Convention on the Law of the Sea. So hindi kami payag na might is right, no? China, you are violators of international. Tsaka huwag natin kalimutan na yung ibang kapitbahay natin, ginagamit yung ating arbitration award to defend their own rights, including the Indonesians, including the Vietnamese, Malaysians. Yung iba naman na hindi nagsasalita, naintindihan ko naman kasi dependent sila sa China for trade, investments and all. But that doesn't mean they support China's 9-dash line. The only worry I have is, baka kung bumalik yung mga Duterte, pag naging province of China tayo, biglang masupport pa natin yung 9-dash line. That's the only worry I have down the road. Alam mo, ang dami nating komentaryo, may mga comments din yung mga viewers natin. Kaya namin babasahin natin ang kanyang comment. Taling-tala kaya ngayong araw. At syempre, bilang mga judges, magdidesisyon kami. If you either take it or clear it. Wala pigit na yun. Take it or cleave it. Pinagkakarsahan na ako ng mga tao. Okay, so first comment tayo. O sabi ni Lorna Rollins 4949, kapag di pinayagan sa impeachment court na baksan ng BR box, dapat nang makailam si PBBM gaya ng ginawa noon ni Pres Noynoy. Huwag hayaang manalo ang mga alagad ni Duterte. Take it or leave it. Take it. Take it. Yeah. No. Although, of course, I think it's very important for the president to make it clear na hindi ito intervention. No? May respect pa rin for institutional checks and balances. No? Yeah. Okay. Yeah, sige, take it. Take it. Okay. Next slide. Next Ang slide. sabi Na-miss ko lang si Cleve. Gibbs, Na-miss ko lang si Robin Cleve. is a walking contradiction. Tama, di ba? He portrays himself as a makabayan and all, pero ngayon nagpapaka-China siya. So sa akin, take it. Pero clip Parang it. insulto yan sa contradiction. Take it. Oo. Parang insulto yan sa contradiction. Dahil at least contradiction may redemption. Di ba? Meron element of good na nakakain. Ito parang... Isang side ka lang eh. Ito binigyan na ng chance at redemption, ini-squander niya pa, no? Tapos lalo pang dinidiin ng Pilipino na nagpatawad sa kanya. Correct. Supposedly, no? Talagang At may magaling siyang staff. Sinayang niya yung statement ng staff Correct, niya. oo. Kahit isang araw lang sana, medyo maayos yung staff statement. Wala eh. Sige, take it. Take it. O sabi ni Vanessa Torres 1129, do not interrupt the chinadors when they are making mistakes. Wow. Parang ano, Okay. art of war yan ah. Leave it ako. Ako din, cleave it. Leave it ako. Oo, kasi kailangan talagang i-put in their proper place yan. Kasi tingin natin, mistake nila yan. Pero maraming tao na tingin hindi mistake. So there has to be some sort of intervention and we have to be able to rebut and we have to voice out yung mga disagreements natin dito sa mga traidor na ito. Okay? So, Okay, next and then comment. finally,
Lakas. Yun. NKM Sino teaser. nagbasa niyan? Sino Ayan. nagsabi? Sila Attorney Dino at Carlo. Nice to see you kanina sa Angat Buhay Ra. Wow, may mga Sabi- fans kayo Alania. ah. May fans kayo ah. Nice to see you Parang kanina. abogado din siya, meron siya nung ano Oo job nga. skills. Salamat po. Ang dami po namin mga kanina dyan. Ang Take dami mga it, take it, by the way. Lumapit sa amin ng mga with due respect. Bakit Oo. sila sa atin, di ba? Correct, correct, correct. Oo, so very Minsan tayo happy. Hindi naman, ito, kasi may lumapit, si Alan ba yun? May isa daw, may nanalo, di daw binigay yung mug eh. Doblayin natin ngayon. Sikasuhin po namin. I-check Doble po na namin natin. yan. Opo. Pero happy 40th anniversary sa Anniversary. DZMM. DZMM. Yun. Palakpakan naman Congrats natin. sa DZMM. Oo, nagpunta At tayo Dati pa lang. congrats din sa ating mga napili.